ba, ginasa kami ng Panginoon, walang makakaagaw dito, walang makakanakaw dito, walang sino mang pwedeng makialam dito, walang sino mang pwedeng kumanti sa'yo. Amen? Amen. Now, is your life committed to the Lord? Amen. Nilagay mo ba sa keeping ng Panginoon? Amen. Ang mga bolt, may nakakanakaw ba sa mga bolt? Ang mga mahusay na magnanakaw, nananakaw pa rin. Entrapment, di ba? Sino yun? Si Catherine at saka si... Ang mahusay ng mga magnanakaw. Meron ng laser pero nanakaw pa... Alam niyo yun? Sa mundong ito, maraming bagay na nananakaw. At kaya nilagay mo pa sa bolt yan, di ba? Kung yung bolt mo yung nabubuhat, mananakaw din yan. Di ba kasama yung bolt? Dali lang buksan nun. Lagariin lang nila yun eh. Eh po ba? So lahat ng bagay sa mundong ito, madaling mawala, pero ano mong bagay nilagay mo sa kamay ni Lord? He will keep it. He is able to keep it. Amen. And number 2, bakit tayo bumaba? God is able to raise up. So Matthew 3:9, maraming mga tao ayaw sumamba kay Lord. Pero ang sabi ni Jesus, God is able to raise up children. Na ano? Sasamba sa Kanya. Ayaw niyo sumamba sa Panginoon? Kahit sa mga batong ito. Kayang gumawa ng Panginoon. Kaya niyang pasigawin ng mga batong ito para sumamba sa Kanya. God is able to raise up. Kahit walang buhay, kaya niyang gawa ng buhay. Walang ng buhay. Nabubutok, nauuhaw ang mga Israelita sa ilang. Ano nangyari? Nauuhaw, di ba? Speak to the rock. O yung isa, pukpukin mo lang maka isang beses. Di ba? Bumukal ang napakaraming tubig. Amen? God is able to raise up. Pangatlo, pakinggan nga po. Number 3. God is able to do. Sabi ni Sister Norma kanina, operado na daw ako, hindi po sa matres. Sa kamay lang. Amen? God is able to do. Ang sabi sa Ephesians 3:20, to Him who is able to do. Sabihin niya natin, God is able to do. God is able to do. Ano mga kaya niya gawin? Lahat. He is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Pinasama ni Pablo, exceedingly abundantly. Kung titingnan mo grammar ng dictionary, it is a double compound word. Sa sobrang kamanghaan ni Pablo, sa kapangyarihan ni Lord, pinagsama na niya doon. Minsan, iisipin mo siguro, wrong grammar to. Pero sa Biblia, walang wrong grammar. Ibig lang sabihin nito, hindi niya matalumat kung gaano kalaki, kalawak, kalalim. Amen? Walang limit, walang boundaries. Hindi pwedeng ipasok sa parameters mo ang alin, ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? So here, gusto kong buksan natin, Ephesians 3:20. Magbukas po tayo. Basahin natin sa Tagalog. Ephesians 3:20, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Amen. Masyadong malaki ito pulang na ito, wala na akong space. Amen. Sige nga sis, basahin ulit natin sa Tagalog. Ephesians 3:20, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat na maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Amen. Merong kapangyarihan na naghahari sa atin. There is power above us. Isipin natin to, naranasan nyo na bang magsaing sa mga amo nyo sa rice cooker at asang-asa kayo? Luto na. Amen! Pero hindi mo sinaksak. Yung isang gabi, kakain kami ni Bella kahapon. Sabi ko, sis, magsasaing ako habang naghuhugas ka dyan. Nagsaing ako. Sige, kwentuhan kami habang gumagawa sa kusina. At makita ako, ba't walang ilaw? Hindi pala nakasaksak, manuluto nga ang ating sinaing. Kahit sabihin mo meron kang machine at pinindot mo on, kapag hindi mo ipinlog in, walang power. Maluluto ba bigas? Hindi.
Mga kapatid ko, yung sinasabing power dito sa binasa natin sa Ephesians 3:20 is just like a dynamite. Ano? Yung power na sinasabi dito hindi yan tulad sa isang dynamite power. Ibig sabihin, explosive energy. Sino na nakakita ng dynamite? Hindi ba? Pag sinindahan yan, itsa mo, sabog. Ayan po ba? Explosive energy. Yun yung sinasabing power dito. Yung awesome ability ng Panginoon sa atin. So, hindi lang din sapat na naka-plug in. Mga kapatid ko, yung kapangyarihan sa buhay natin, mag-ooperate lang kapag sumaksa ka. Kanino? Doon sa source of power. Sino yun? Si Lord John. Iniisip natin, may power sa akin, pero nakasaksak ba tayo lagi kay Lord? Baka ang layo-layo mo. Hindi po, may baterya ako. Nauubos ang baterya. Amen? Pero if you are directly plugged into the source of power, hindi mauubos ang kapangyarihan. Amen? So, pinlagin mo, pero hindi mo in-on. Kailangan mo i-on. Amen po ba? Ano ibig sabihin nun? Mga kapatid ko, kahit nakasaksa ka, pero hindi ka nakasaksa kay Lord, hindi ka naman nag-yes sa mga plano niya. Hindi ka nag-on sa mga plano niya. Sa mga purpose na sa buhay mo, wala rin. Amen? So you need to plug in. Sabihin mo nga sa katabi mo, you need to plug in. You need to get connected. Amen? Facebook, get connected. Di ba? All around the world, get connected. Kanino? Kay Lord. And, ipinlagin mo, kailangan mong i-on. Say yes to the Lord. Amen? Sabihin niya natin, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Alam niyo ba paano sumaludo? Yes, Lord. Amen? Mr. Pa, sabihin natin, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. Pumalakpak lahat ng mga anak ng Panginoon. Kapag ka nakaharap ka sa mga opisyal, kailangan sumaludo ka. Kung hindi, patay ka, di ba? Amen? Amen. So, alam natin kung kanino tayo nakakonect. So, meron power. There is power above us. And, with God, you get more. Kailan yung naranasan na na-disappoint ka dahil may in-expect ka pero less than that yung na-receive mo? Nag-expect ka ng... Ano mang in-expect nyo? Di ba? Nag-expect ka, liligawan ka na niya, magtatapat sa'yo. Di ba? Pakakasalan ka. Tapos, kaya pala nagkikisuyo sa'yo, may gusto doon sa kaibigan mo. Ayun! Sakit ka. Maraming pagkakataon sa mundo, bihira lang nangyayari ito na nakukuha natin yung higit sa inaasahan natin. Tama po ba? Most of the time, we get lesser than what we expect. Pero ano nyo ba, in God's economy, you get more. Amen. You get more. Ano yung binasa natin? He will do exceedingly, abundantly, above all. Sabihin nga natin, above all. Above all. Meron ba exception doon? Wala. All that we ask or imagine. May iniisip ka? May ini-imagine ka? Meron kang plano? Higit pa dyan yung makukuha mo kay Lord. Amen. So yun ang kapangyarihan ng Panginoon. Tayong tao, limitado magagawa natin. Kahit maglupasay ka pa sa sahig. Pero kapag kay Lord, kapag lumapit, you will get more. Maraming mga disappointments kapag sa tao tayo umasa. Umaasa ka sa tao, limitado magagawa ng tao. Amen? Pero si Lord, kahit kailan, hindi ka madi-disappoint. Our hope does not disappoint. Umasa ka sa tao, madi-disappoint ka. Nangako, ang sabi niyo noon, promises are made to be broken. Narinig ko na yan sa isang lalaki. Di ba? Disappointment. Pero kay Lord, hindi tayo madi-disappoint. Lahat ng malapit sa Panginoon, hindi mabibigo. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, bigo ka ba? Bigo. Ano mga kabigo mo na naranasan? Bigo mo sa pag-ibig. Bigo ka ba? Kahit kailan hindi tayo mabibigo. So, in the Lord, you always get more than you expect. You always get more than you expect. So,
sa mundo, disappointments ang makukuha natin. Pero kay Lord, you always get more than what you expect. Ang mga salitang ito bagay sa Kanya, incredible, di ba? Indescribable, irresistible, extravagant, amazing, wonderful, di ba? Si Lord, kay Lord ang bagay yun. Sasabihin mo sa isang babae, you are amazingly wonderful. Tapos nung salita, anong amo? So, the Lord is fantastic, infinite, di ba? Awesome, excellent. Kay Lord ang bagay yun. Amen? Kaya nga, si Lord lang ang dapat sambahin. Ang ganda na sinabi ni Pastor Amy kanina. All the glory belongs to God. Walang sino mang pwedeng umagaw ng glory ng Panginoon. Sa Kanya lamang nararapat yun. Walang sino mang pwedeng sambahin. Walang sino mang pwedeng kumuha ng glory ni Lord. Sa Kanya lang. So, kung iniisip natin, minsan kasi tayo nakabox. Nung pagdating ko dito, then nakakaabang sila kung sa Bocasoro, mission nyo sa Macau, hindi mo na ako makasalita kasi ano ba sasabihin ko, yung bad news o yung good news? Kasi nung time na yun, hindi ko pa nakikita yung passport ko. Hindi ko pa nakikita yung passport ko. Di alam ko, July 24 lang ako. Dahil nung nagkakwento na ako, nakaupo silang lahat doon. Ganyan ka. Yung mga mukha nila, nakakagod nila. Kasi ako naman, alam mo yung pagod na pagod, sumusok ko sa ferry kasi di ba kalalagpas ng bagyo. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, parang so hanggang sa kinabukasan, holiday natin, sabi ko parang wala akong nakasal. Pero Lord, nag-decide ako nung pag-uwi ko ng bahay. Ang sabi ko sa Panginoon, kami ba ay magtitiwala lamang kapag perpekto ang sitwasyon? Magtitiwala lang ba ang tao sa'yo kapag okay ang lahat? Gagawin lang ba namin ang sinasabi namin naaayon sa faith namin dahil kumpleto kami? Kaya nung gabi na yun, hirap na hirap ako magtrabaho kasi alam mo yung na-disappoint ako dahil may inaasahan ako di ba? Hindi ko pa alam na nagkaganon. So sabi ko, okay Lord, siguro testing mo lang to sa akin about my faith. Hanggang saan ako magtitiwala? At kami rin. Kasi sinatanong nila, Pastor, ano plano mo? Paano yan? Exit ka ng Hong Kong? Sabi ko sa kanya, di ako exit. Di ako lalabas sa Hong Kong. Siguro, bakit? Paano di magpapakulong ka? Sabi ko, okay yung ID ni Kuya. Malaki ID niya. Maganda. Pwede rin yun. Dalawa kami. Kaya lang, hindi ako makakalabas ng bansa. Paano ako mag-mission sa Macau? Alam niyo yun? So, nung hindi ko pa alam, tumawag ako kay Bishop. Nireport ko sa kanya nangyari. Ihanda niyo na po lahat ng mga documents kailangan. Lahat, i-PSA nyo na sa akin. By Monday. I need that by Monday. Sabi niya, okay, no problem. DHL. Okay, no problem. So ngayon, habang nagkukwento ako, pinimasan naman niya Macau, pagkwento ko. Alam niyo ba, habang nagkukwento ako, sabi niya, meron mong sasalimbayan sa akin. Bawasan na ng buho. Kasi yung nakilala namin doon, matagal na doon, maraming contacts, pwede magpasok ng mga kakilala niya, trabaho. At sabi ko kay Pastora Ana, parang ikaw ang inihanda ni Lord. Inomold. Kayong mag-asawa. Pag-pray natin, di ba? Amen. At ito naisip ko, ano man ang gawin ng Panginoon? Palabasin man ako ng Hong Kong, pupunta tayo sa Macau, establish natin church natin doon. Amen? Amen. Kasi, pinukos ni Lord Amen po ba? Huwag tayo panghihinaan ng loob. Nagbukas si Lord, pasukin natin. Amen. At saka gawin natin yung the best natin. Pinaisit ako dito, hindi failure yun. Mga kapatid ko, ito, isolve na natin sa ating mga sarili. Amen. Whatever we will receive, prepare our hearts. It is the good, it is the best from God. Amen po ba? Mabuti si Lord, alam niya ang kanyang ginagawa at kahit kailanman hindi siya nagkakamali. Amen. Sabi ko, okay Lord, di ka nagkakamali, ito plano. Kaya sabi ko, Pastor, ang galing, Gia Macau. Establish natin yun, pag-pray natin. So mga kapatid ko, sabi ko nga, sino naman kaya mataterminate? Amen? Okay, so Sister Beth, napansin nyo, pag dumating si Sister Beth, naiwan yung dalawa doon,
bago umalis yung dalawa doon, may pupunta doon. Amen? Ayun sila. So mga kapatid ko, tandaan natin to, we always get more than what we expect. Akala ng Diablo nagtatagumpay siya, pero ang totoo nun, kahit iniisip ng Diablo failure tayo, gagawa ng paraan ng Diyos para ang lahat ng bagay na nagaganap ay ano? Victory! Amen ko nga! Hallelujah! Lahat ng nagtitiwala kay Lord, nagtatagumpay. Victorious. So, sabihin niya natin na sabay-sabay, God can! God can! Sabihin natin, God is! God is! Sabihin natin, God is able! God is able! Sabihin mga kabay, sabihin natin, God is able! 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 Palakpakan natin si Lord. Kaya niya. Kaya niya lahat. Ang daming himala na ginawa ng Panginoon all throughout the history. Basahin mo sa Biblia, hindi siya nauubusan ng mga himala. Ngayon, nasa sa atin na kung ano ang ine-expect natin. God exceeds the expectations and God makes a way. Gumagawa ng mga kaparaanan ng Panginoon. Di ba? God makes a way when there seems to be no way. Kaya niyang gumawa ng mga daan sa desert. Sa Isaiah nakalagay yun. Di ba? Kaya niyang magpabukal ng spring. Saan? Sa kalagitnaan ng disyerto. Kaya niyang gumawa ng highway sa gitna ng kagubatan. Amen? Amen. So God made a way. And God exceeds our expectation. Gusto kong imagine ninyo to. God is the God of, nilagyan ko ng blank. Ano gusto nyo hilingin sa Panginoon? Ano gusto nyo i-expect kay Lord? Tungtungan nyo yan. God is the God of what? Miracle. God is the God of miracles. Ano ba? God is the God of surprises. God is the God of second chance. God is the God of healing. God is the God of blessings. Di ba? God is the one who provides, who sustains, who preserves. Ang dami mong pwedeng idugtong dyan. Kukulangin ang isang rim ng bond paper. Kung i-describe mo lahat ng kayang gawin ng Panginoon. At hindi lang yun. God is the God of kung ano man ang na-expect mo, and then some more. Amen? Meron kang hinahangat, ilagay mo dyan sa blank na yan, and then some more. May extra pa dyan. Nung isang araw, nag-party kami, kadarating ni Belle, sabak agad sa party. Joyce, you will all that Belle doesn't know. Okay? Nakaisang libo kaming pinamalengke. Tapos, eto kasi, kung titingnan natin si Lord, akala natin, He's just the God who gives bread. Diba? Ano yung nakalagay sa prayer? Give us our daily bread. But, if you believe that God is able, He just doesn't give us our daily bread. He gives us the bacon, the lechon, amen? The morcon. Ano ba? Spaghetti, salad, ice cream, ano ba? French bread. Di ba? Ano ba ang mga pinakamasasarap dyan? At kung gutom ka ba, kung nagugutom ka ba, magdadagdag pa si Lord ng double deluxe. Na halo-halo with let's plan on top. Ano ba yan? Amen? Yung si Lord. But it's up to you. Kung gusto mo lang kainin na yung tuyo. Nasa sa'yo yun. Si Lord naghahanda ng piging. Di ba? Isang magandang piging, isang maluwang na piging. Dumudulog ka ba? O nandun ka sa sulok, kumakain ng monay? Mga kapatid ko, ang ibig sabihin nito, it's up to you if you want to enjoy God's blessings. Nasa sa iyo. Amen? Nasa faith mo. Sa iyo. Kung ang pananampalataya mo, tuyo lang ang matatanggap mo, tuyo lang. Amen? So, lakihan na natin ang pananampalataya natin. Kaya ni Lord. Sabihin niya natin, kaya ni Lord. Kaya ni Lord. Kaya niya. Walang imposible sa kanya. So, Lamentations 3:22-23. Anong sabi dyan? Through the Lord's mercies, we are not consumed because His compassions fails not. Hindi nauubusan ng awa si Lord. Lagi tayong nire-restore, lagi tayong pine-preserve. And His mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. Laging bago tuwing
Pero kakaiba si Lord. Amen. His mercies are new every morning. Bakit bago tuwing umaga? Kasi nauubos natin buong maghapon. Kaya meron siyang laging bago tuwing umaga. Nauubos mo ngayong maghapon.